Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 6 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Patapos ng ikalawang linggo ho ng Enero, ha? Ikawalo tayo ngayon ng Enero 2026, Thursday. Sa ulo ng ating mga balita, paghahanda para sa Translasyon 2026. Bukas, planchado na. Mawalang translasyon, asahan ayon naman sa Pag-asa. Health Secretary Ted Herbosa itinangging sisibakin siya sa gabinete ng administrasyon. Sayang. Utang ng Pilipinas lumobo sa 17.65 trillion pesos nitong Nobyembre ng 2025. Unemployment rate naman bumaba ng 4.4%. Target collection ng Bureau of Customs tumaas ng halos 2% nitong 2025. Palitan ng piso kontra dolyar sumadsad ng all-time low. Ang palitan po ngayon 59 pesos and 35 centavos per dollar. Ang projection ho sa first quarter baka sumampa siya ng hanggang 61 per dollar. Mahigit 800 pamilya inilikas na naman sa pag-alburuto ng Bulkang Mayon. Retired PNP General kinasuhan dahil sa pagsusuot ng mamahaling sapatos habang naka-duty. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Sa detalye ng mga balita, inaasahang magiging maulan ang translasyon ng Poong Jesus Nazareno. Bukas yan, January 9. Ayon sa Pag-asa, magiging makulimlim ang panahon sa Metro Manila sa Biyernes, lalo na sa umaga hanggang tanghali, at magiging malamig din ang temperatura sa madaling araw. Paalala ng Weather Bureau sa mga ribotong dadalo sa translasyon, magbaon ng payong dahil may mararanasang paminsan-minsang pagulan. Samantala, sa ngayon ay wala pa naman na niyang inaasahang low pressure area o anumang sama ng panahong papasok sa Philippine Area of Responsibility. Kaya lang, alam ko, bawal ang payong sa translasyon, di ba? Baka pwede kapote. Umarangkada na kagabi ang taunang pahalik ng Poong Jesus Nazareno bilang bahagi ng tradisyon ng mga deboto nito. Gabi pa lamang ng Martes at umaga kahapon, nagsipagdagsa ng mga deboto ng maagang pagpila sa bahagi ng South Road ng Quirino Grandstand. Inaasahan namang mas marami pang dadagsang deboto ngayong araw hanggang bukas. Tulad ng nakagawian, bawal ang direktang paghalik sa puon at sa halip ay tanging paghawak lamang at pagpupunas ng panyo sa krus at paan nito ang maaaring gawin ng mga lumalapit sa deboto. Nakantabay naman ang mga tauhan ng Manila Police District, MMDA, mga medical personnel para tiyakin ang seguridad at kaligtasan. Pagka nagpunta ho kayo sa may malapit na Manila Hotel, dyan po sa may Rizal Park, sangkaterba hong mga vendor din ang inyong makikita. No? Kaya doon ho sa mga bibiyahe, medyo aga-agahan ho siguro ninyo kung dadaan ho kayo ng Rojas Boulevard. Sa gitna ng mahabang pila sa pahalik ng Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand, isang maliit na komosyon ang nangyari sa open grounds ng Quirino Grandstand. Ito'y makaraang mag-propose ng kasal ang isang church volunteer sa kanyang longtime girlfriend.
Batay sa report, bigla na lamang lumuhod si Justine Jade Cunanan, 31 anyos, nagalok na kasal sa kanyang nobyang si Ella Sebastian, 29, habang hawak naman ang singsing. Narinig naman ang malakas na hiyawan at palakpakan ng mga kinilig na deboto ng Nazareno na nakasaksi sa naturang pangyayari. Magandang umaga, Pilipinas! Naka-full alert ang lahat ng mga ahensya ng pamahalaan para sa Translasyon 2026. Ayon sa Malacanang, nakatodo alerto na ang translasyon o para sa translasyon ang Philippine National Police, Department of the Interior and Local Government at iba pang mga ahensya ng gobyerno. Paliwanag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mismong ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang nagutos sa public safety agencies na maging alerto para matiyak ang mapayapa at maayos na translasyon. Ayon kay Castro, alinsunod dito sa direktiba ng Pangulong BBM na kailangang panatilihin na mapayapa, makabuluhan ang translasyon para sa kaligtasan ng mga deboto na lalahok sa tradisyonal na prosesyon. Una nang idineklara ng Pangulong Marcos na special non-working day ang January 9 sa buong lungsod ng Maynila para sa kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Nasado na rin ang 20 health stations ng Department of Health. Malapit ito katabi sa ruta ng translasyon para umagapay sa mga debotong mga kailangan atensyong medikal. Kabilang sa mga lugar na meron hong health station ay ang Quirino Grandstand, Rizal Park, Cross Boulevard, may 2 istasyon. National Museum bilang exit point, Cebuana, Luilier, malapit naman sa SM Manila. Santras, malapit ito sa may Ayala Bridge. Meron din sa kahabaan ng Pikasal, may 2 istasyon dyan. Quinta Market Parking, Villarica Pawn Shop sa may Quezon Boulevard. Meron din 2 istasyon, Technological Institute of the Philippines Corner, Lingkod Bayan. Yan po yung Arlegui Corner, Pikasal. San Sebastian Church Ground, meron din sa MLQ Grounds. One Quiapo Hotel sa may Quezon Boulevard, may 2 istasyon. Meron din sa may harap ng BDO, dyan po sa C. Pelangka. MCGI Quiapo, Quezon Boulevard. Meron din sa harap ng 7-Eleven at Chowking sa Quezon Boulevard. At meron din sa harap ng Philtrust Bank sa Quiapo. Kaugnay nito, hinikayat ang DOH ang mga deboto agad na humingi ng tulong sa mga health stations kung makararanas ng pagkahilo, hirap sa paghinga, pagsusuka, labis na pagkapagod dahil sa init at pananakip ng dibdib. Inayon din ang ahensya ng mga deboto na magdala ng tubig, tuwalya, pamaypay, first aid kit, alcohol o sanitizer, face mask at gamot upang matiyak ang ligtas at maayos na translasyon ngayong taong ito. Nabisuhan naman ang Department of Health ang mga debotong nakararanas ng sintomas ng flu, ipagpaliban muna ang pagdalo sa mga aktibidad kaugnay ng kapistahan ng Jesus Nazareno. Ayon kay Health Assistant Secretary Gloria Balboa, bagamat walang nakikitang indikasyon ng pagtaas ng flu cases sa bansa, mas makabubuting lahat naman ay manatili na lamang sa bahay kung merong trangkaso. Paliwanag ni Balboa, mas mabilis na kumakalat ang naturang sakit lalong-lalo na sa mga matataong lugar. Ngunit para sa mga magpupumilit na dumalo kahit na may nararanasang sintomas, makatutulong na ugaliin ang pagsusuot ng face mask. Magandang umaga, Pilipinas! Pinaalalahanan naman ang Philippine National Police sa mga deboto ng Jesus Nazareno na sundin ang safety rules sa harap ng inaasahang pagdagsa ng nasa 5 milyon katao para sa translasyon bukas yan, January 9. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., patuloy ang kanilang koordinasyon sa lokal na pamahalaan at iba pang mga otoridad upang matiyak ang mabilis na pagdugon sa namang posibleng aksidente. Paalala ni Nartates, makabubuting kung hindi na lamang sasama sa prosesyon ang mga bata, mga senior citizen, mga buntis, at saka lalong-lalo na yung mga may sakit. Mainam din na niyang magsuot na lamang ng komportableng damit, magdala ng pagkain at inumin, huwag lumayo sa mga kasamahan, iwasang magtulakan, agad na lumapit sa mga volunteer oras na sumama ang pakiramdam. Sa ngayon ay wala pa naman na niyang namomonitor na namang banta para sa translasyon, ngunit mahigpit pa rin binabantayan ng PNP ang sitwasyon maging sa social media. May ilang pagbabago sa andas ng Jesus Nazareno na gagamitin para sa translasyon ngayong taon. Ayon sa pamunuan ng Quiapo Church, bukod sa meron ng manibela sa loob ng andas, ginawa na ring 4 ang gulong nito. Wala sa dating 3 lamang.
Ito niya ay para mas maging stable at mabilis ang pagmamaniobra rito, lalong-lalo na sa mga masisikip na daan. Yan man, ilinaw ng opisyal ng simbahan na wala pa rin itong makina. Kaya mananatili yung tradisyon kung saan manual itong itutulak ng mga deboto. Para naman maiwasang magmois ang salamin ito tulad nung nakarang taon, ginawang butas-butas ang likurang bahagi ng andas. Lain ng pagbabago ito na mas maging maayos ang antas ng Poong Jesus Nazareno at mapaghandaan ang inaasahang pagdagsa ng mga deboto ng translasyon. Tiniyak ni Manila Mayor Isko Moreno de Magoso na ligtas ang 4 na tulay ng lungsod na daraanan ng translasyon bukas. Kasunod dito na ang inilabas na sertifikasyon ng Department of Public Works and Highways National Capital Region na nagsasabing maayos ang kondisyon ng Crescent Beach, gayon din ang Carlos Palanca Bridge, Ayala Bridge at Arlegui Bridge 1. Batay ito sa isinagawang assessment ng ahensya bilang bahagi ng 2025 Road and Bridge Inventory and Assessment sa rehiyon. Nakasaad din sa sertifikasyon na ang mga railings at barikada ng naturang tulay ay pawang maayos ang kondisyon, maayos ang pagkakalagay, secured at nasa mabuting serviceable condition. Wala rin umanong obstruction na naobserbahan sa mga deck nito, ganyan din sa pedestrian pathways na maaaring magdulot ng panganib sa kaligtasan ng publiko na gagamit dito. Hindi rin umano tinutulan ng DPWH ang paggamit sa naturang tulay bilang bahagi ng ruta ng translasyon, ngunit dapat walang kasabay na behikulo na dadaon sa panahon ng prosesyon. Ayon kay Mayor Isko, mahalaga ang naturang assessment ng DPWH dahil sa dami ng debotong inaasang lalahok sa taunang prosesyon. Walong minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Aba mga misis, amoy araw ba si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, I challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Magandang umaga, Pilipinas! Boy, speaking of Manila, di ba kumandidato si Sam Bersosa na mayroon ng Maynila? Hiwalay na daw sila ni Ryan Ramos. Ba? Yan ang ibabalita sa atin ni Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Kwentong hiwalayan pa rin ang pinag-uusapan ngayon sa showbiz. Merong kumakalat kasi na blind item ngayon tungkol daw sa good-looking showbiz couple na hiwalay na raw. Pero walang nakakakuha kung sino ito, walang nakakahula. Pero bukod sa isyong ito ay patuloy pa rin tinatanong ng karamihang hiwalay na nga ba talaga sina Rian Ramos at ang dating Congressman Sam Versosa? Hindi na sila nakikitang magkasama at sinasabi ng ilang taong malapit sa kanila na talagang hiwalay na nga. Pero mukhang inaayos naman daw dahil nag-effort daw si Sam na magkaayos sila at magkabalikan. Pero meron ngang ipinopost si Sam Versosa sa kanyang Instagram account na lumabas kahapon, nakuha sa kanyang Christmas tree na hindi umiilaw ang star sa itaas. Ang nasa caption nito, I didn't take the star down early. I waited, the star was already on top. The light just never came. Ang sabi ng iba, si Rian daw ang tinutukoy nitong inaasahan niyang mag-ilaw ng star sa Christmas tree. Sa ngayon ay hindi rin sinasagot ni Rian ang pangungulit namin kung talaga nga bang hiwalay na sila ni Sam Versosa. Pero marami ang umaasang magkakaayos na sila at magkakabalikan. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie! Alas 4:20 ang oras sa buong kapuluan, inilunsad naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang all-gender help desk nito, dinisenyo bilang isang one-stop support system upang tulungan ang mga empleyadong may gender-based concern. Ayon sa PAGCOR, ang bagong help desk sa isang enhanced version o pinahusay na bersyon ng dating women's help desk. Nag-aalok ito ng isang ligtas at confidential space kung saan maaaring maghayag ng mga hinaing, humingi ng konsultasyon ang mga empleyado ng walang dapat na ikatakot. Sa pag-access sa help desk, maaaring humingi ng tulong na legal ang mga empleyado
psychological support referrals at assistance para sa pagpapile ng administrative complaints. Sinabi ni PAGCOR Chairman at CEO Altenco, ang helpdesk ay nagtatampok na isang unified, multi-platform na sistema ng komunikasyon. Kinabibilangan ito ng single contact number, isang official FB page, isang standard complaint form na may QR code, isang tanggapan na nasa corporate office ng PAGCOR sa Pasay City. Pinalawak din ng PAGCOR ang saklaw ng helpdesk upang masakop ang mga kaso ng karahasan batay sa kasarian. Congratulations sa mga bagong lawyers natin, ha? Mas kailangan ng tulog at pahinga ng mga babae. Ayon sa sleep expert na si Tom Coleman, dahil daw ito sa mas ginagamit ng mga babae ang kanilang utak kaysa sa mga lalaki. Ganon? Mas ginagamit ng mga babae ang kanilang mga utak kaysa mga lalaki? Parang fake news to, ha? Kaya kailangan daw ng mga babae ng sapat na pahinga para sa mental recovery. Sabagay, no, ha? O, konti ang nakababaihan sa Congress, kaya pala nagkakawindang-windang. Ano? Konti lang gumagamit ng gusto ng kanilang utak. Ano? Matagal o maikling tulog naman, o matagal o maikling tulog man, mahalaga sa mga babae, lalo na sa kanilang pabago-bagong hormone na posibleng nakakaapekto din sa kanilang pagtulog. Ayun. Oy, kayo pagka medyo nakikita nyo nagpapahinga si mami, ha? O si nanay, ha? Kaya nyo magpahinga, mas kailangan ng mga kababaihan ang mahabang tulog. Pinawi ng Department of Health ang pangamba ng publiko kaugnay ng tinatawag na super flu. Paglilinaw ng ahensya, hindi ito dapat ikalarma dahil wala namang indikasyon sa ngayon na nagdudulot ito ng malubhang banta sa kalusugan ng publiko. Pero napapansin nyo, tagal gumaling ng ubo ngayon, ano, ha? Naubos na yung antibiotic, kahol ka pa rin ng kahol. Dalasan nyo kasi ininom na sa labat na may honey at saka calamansi o lemon. Pero pinabalahanan pa rin ni Health Secretary Ted Herbosa ang mga Pilipino na bibiyahe patungo sa mga winter countries gaya ng North America at United Kingdom kung saan may niulat na pagkalat ng naturang flu variant. Payo ni Herbosa sa mga biyahero maging mainam, maghanda, pinamaganda magpabakuna kontra flu. Sa pinakauling datos ng Department of Health, umaabot na sa 17 ang tinamaan ng super flu sa Pilipinas, ngunit lahat ng mga ito ay gumaling naman. Ayun. Maganda umaga, Pilipinas! Alam nyo, para mas maging effective ang inyong paghahanda sa mga biyahe nyo, agahan nyo ng pagtitake ng Ultabayo para lumakas ang inyong immune system. Suspension order ng sangguniang panglungsod laban sa 4 na barangay captain. Kinontra ng MILG BARM. Alamin natin ang detalye ng balitang ito mula kay Jun Dimakotak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Nagdulot ng maraming katanungan mula sa publiko kung mawawalan ba ng bisa ang suspension order na ipinataw ng sangguniang panglungsod sa 4 na barangay captains ng lungsod ng Cotabato makaraang nirefuse ito o tinanggihan ng MILG BARM. Ang MILG BARM na pinamumunuan ni Bangsamoro Chief Minister Abdul Rauf Makakwa in a concurrent capacity ay naglabas ng memorandum order address sa MILG Cotabato City upang pigilan ang suspension order ng sangguniang panglungsod sa 4 na barangay captains na sina Barangay Kalanganan 2 Chairman Datu Edris Pasawiran, Barangay RH12 Chairwoman Melissa Faye Pasawiran, Barangay Kalanganan Mother Chairman Datu Bimbo Ayunan at Barangay RH5 Chairman Fidel Dino Maglalang Espino. Ang prinsipyong tinatayuan naman ni Chief Minister Abdul Rauf Makakwa hinggil sa issue ay nakabatay naman sa Bangsamoro Local Government Code of 2023 Section 74 under Bangsamoro Autonomy Act No. 49. Mayroong 90 days prohibited period mula December 30, 2025 hanggang March 2026 na nagbabawal sa anumang pagpapataw ng sanctions o anumang investigasyon 90 days bago ang nakatakdang halalan sa BARM na itinakda ng Supreme Court bago matapos ang March 2026. Bilang tugon naman ng City Government of Cotabato sa nilinaw nito
na wala umanong halong anumang malisya o politikal na motibo ang memorandum order ng MILG BARM. Ang hakbang na ito ni Chief Minister Macacua bilang concurrent minister ng MILG ay isa umanong institutional na hakbang na nakabatay sa batas, timing at wastong proseso. Hindi umano ito nagdedeklara ng ilegal, mali at pagsasawalang bisa sa naging aksyon ng sangguniang panglusod. Ang hakbang ng MILG BARM ay isa umanong administratibong gabay na tumutukoy sa kung ano ang maaaring ipatupad ng MILG field offices kaugnay sa issue. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, June. Maraming salamat. Maganda umaga, Pilipinas! 27 na makalipas ang alas 4 ng umaga mga mamis, po pwede tayong mag-laundry day today ha? Kunot no ka ba kapag makapit, madikit, malupit at malupit ang mantsa? Aba, all you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-concept pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mantsa based on test at chocolate, mud and sabon on cotton. Gawa po ito ng ACS. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malakas Promo kasama ang Pride Detergent. Wala pang Wala pang Chinese New Year kaya tuloy pa rin ho ang pamimigay natin na regalo. Ang tropang pogi ni Sherwin Alparo ay pupunta dyan sa Barangay Pulang Lupa 1, Las Piñas City kasama ang Pride Detergent. Ayan ha. Kaya sa mga taga Barangay Pulang Lupa 1, dyan po sa Las Piñas, antabayanan po ninyo ang tropa ni na Sherwin Alparo. Ready na ba kayong tandaan ang ating Word of the Day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Ang ating Word of the Day. Ang Word of the Day natin, Ma'am Evan lang, ay homily. Ayan. Yung ba naririnig nating homily sa misa? Ayan. Homily ang ating Word of the Day. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga suki natin dyan po sa Estados Unidos. Ma'am Evan lang dyan po sa Las Vegas, Nevada. Aba, si Jose Ramon Nulo dyan po sa New Jersey. Ano ha? Nag-take daw siya ng Ultabayo. Paano kayo nakarating sa Amerika? Umorder siguro siya online. Kaya nakakompleto siya ng tulog. Yun, ay, magandang umaga din sa mga taga Kidapawan City. Ha? At magandang umaga din po sa mga taga Piudoran, Albay. Uy, kamusta yung mga taga Albay ngayon at taga Alboroto si Mayon? Antabayan po ninyo mamaya ang iba pang mga balita. Sumadsad pa sa panibagong record law ang palitan ng piso kontra dolyar. Sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nagsara ito sa 59.35 per dollar, ang pinakamahinang palitan sa kasaysayan. Mas mababa ito kumpara sa unang naitalang pinakamababang palitan ng piso kontra dolyar noong December 2025 na abambot ng 59 pesos and 20 centavos. Pero ang projection nga po, sa first quarter ay maaaring sumampa ito ng hanggang 61 pesos per dollar. Kaya yung mga OFW, padala nyo na yan ha. Padala nyo na yung mga dollars na yan. Nang sa gayon mapakinabangan ang inyong mga mahal sa buhay. Tumaas naman ng 1.9% ang kabuuang revenue collection ng Bureau of Customs noong nakarang taon. Sa datos ng ahensya, pumalo sa 934.4 billion ang kanilang koleksyon mula Enero hanggang Disyembre ng 2025, mas mataas kumpara sa 931.046 billion na revenue collections ng ahensya. Kasabay ito ng pagsusulong ng reforma sa loob ng kawanihan sa ilalim ng liderato ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno at ganun din pagsunod sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos. Sa datos, napagsagawa ng kabuuang 1,024 enforcement operation ng Bureau of Customs noong 2025, nagresulta sa pagkakakumpiska ng halos 62 billion pesos na laga ng mga smuggled at mga pinagmabawal na produkto sa bansa. Kaya doon sa mga nangiintriga kay Commissioner Nepomuceno dyan sa Bureau of Customs, bigyan nyo ng pagkakataon nyo, mama. Kauupo lang ho nito. Ilang buwan pa lang dyan kung ano-anong mga intriga. Lalong-lalo na ho yung mga tinamaan ho ng balasahan at ng mga reformang dapat na maipatupad.
Tumigil kayo dyan, ha? Aabot naman sa 44 million pesos ang halaga ng ipinuslit na sigarilyo ang natagpuang nakabaon sa lupa sa bayan ng Parang sa Maguindanao del Norte. Sa ikinasang operasyon ng pulisya katuwang ang mga tauhan ng Bureau of Customs, mahigit sa 2,000 kahon ng sigarilyo na gawa sa Indonesia ang nahukay sa isang farm sa barangay Gumagadong, Calawag. Ayon sa Bangsamoro Police, ito turn over sa BOC ang naturang mga kontrabando para sa kakulang disposisyon. Sa ngayon, inaalam pa ng otoridad ang mga taong nasa likod ng pagpuslit ng naturang mga sigarilyo. Maganda umaga, Pilipinas! Ama, anak at manugang dalawang dalawang buwang buntis arestado sa bypass operation sa Orion, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Arestado ang isang ama, ang kanyang anak na lalaki at ang manugang nitong 2 buwang buntis matapos maakto ang sangkot umano sa illegal na droga sa isang matagumpay na drug bypass operation na isinagawa alas 9 kagabi sa Barangay Lusungan, Orion, Bataan. Kinilala ni Orion Chief Police Major Matayb Jalman ang pangunahing target ng operasyon na isang 49 anyos na ama na naaresto matapos umanong magbenta ng illegal na droga sa isang nagpanggap na buyer na pulis. Kasabay din itong nadakip ang kanyang 25 anyos na anak na lalaki at 26 anyos na manugang na babae na umano'y nahuling gumagamit ng illegal na droga. Sa panayam ng DCRS News sa pangunahing suspect na ama, inamin nitong sa public market ng Balanga City umano siya kumukuha ng droga na kanyang ibinebenta sa kanilang lugar at aniyay mabili umano ang illegal na droga roon. Inamin din nito na sabay-sabay umano silang gumagamit ng illegal na droga ng kanyang anak at buntis na manugang. Nasamsam sa operasyon ang humigit kumulang 0.5 gramo ng hininalang shabu na may tinatayang halagang 3,400 pesos, 3 plastic sachet ng shabu, mark money na 500 at iba pang drug paraphernalia. Ang mga suspect ay kasalukuyan nasa kustodiya na ng Orion Municipal Police Station habang isinasagaw ang karagdagang investigasyon at inihanda ang pagsasampa ng kaukulang mga kaso laban sa kanila. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paaba kay Kayungan sa masukin naman natin dyan sa Pampanga. Maganda umaga, Pilipinas! 50,000 pesos tinangay sa Grab Taxi sa Tondo sa pool ng CCTV. Kala nyo makakalusot kayo, ha? Mahuhuli din kayo. Detalye na balita mula kay Boy Gonzalez sa RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Naganap pang pagnanakaw sa isang Grab taxi sa Barangay 331 sa kanto ng Dabdap Street, Tayuman, sa Santa Cruz, sa Manila. At natangay ang halagang 50,000 piso. Ayon sa barangay official ng 331, nakakuha o naagip ng CCTV footage ang ginawang pagnanakaw ng isang binatilyo. Sinabi ng driver na napagod siya bandang alas 10 ng gabi, araw ng Martes, at nang magising siya alas 5 ng umaga, napansin niya nawawala na ang naturang pera. Kasalukuyang inimbestigahan na ng pulisya ang insidente at sinusuri ang kuha ng CCTV upang matukoy ang naturang suspect. Ito si Boy Gonzalez para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. 34 na makalipas ang alas 4 na umaga. Baka may mga importanteng lakad kayo at saka yung mga magpupunta ng deboto natin doon sa Pahalik. Sabi, magbaon ho ng proteksyon laban sa mikrobyo. May 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kamadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga sa ating pong mga kumadrona. Asak sa Silbang Casantos, kumusta ka na? Maganda umaga, Pilipinas! May winner na si Sherwin Alparo. Tumutok
sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malacash promo. Kasama ang Pride Detergent. Bilis bang huli ni Sherwin? Sherwin? Kuya Angel, dito nga sa Barangay Pulang Lupa 1 sa Las Piñas, nahuli namin. Ito nga mukhang maagang magpapahalik. Magpapahalik ka ba, kuya? Pwede. Pwede. Akala ko ba pulang lupa? Pero iba naman yung camera, akala mo yung uso, nakaumas na. Parang magpapahalik na to si kuya na maagang maaga. Kayo po ba pupunta ng grandstand, Deboto o ano? Hindi. Mamamalay. Hindi po eh. Hindi, iba ang ano, iba ang Mamamalay. Hindi ka uuwi lang yata ni kuya. Iba. Iba rin yun ni kuya. Oo. Kaya ka uuwi mo pa lang ano. Pero kasi nahuli namin to, susundo ng misis. Susundo ng misis. Susundo lang ng misis, mananalo muna. Sige, para sige. may pang regalo kay misis pag uwi mamaya. Pangalan niyo po? Si Mario Manipon Jr. Mario, Kuya Mario. Kuya Mario, palagi ka nakatutok sa DZRH. Oh, nakikinig ng mga minsan balita at drama. Oo, at sino paborito mong announcer sa DZRH? Si Angelo Milyones. Milyones. Uy, Kuya Angel, grabe Milyones ka talaga. pinayaman mo naman ako. Si Anthony yon, kaklasiko nung high school, si Anthony Bilyones. Ako Palmones. Hindi. Palmones. Oo, Milyones. Kanina, Bigyones. Naging Milyones. Yan, kaya Angelo talagang mayaman ka talaga. Dahil paborito mo si Kuya Angelo. Eto, meron kang 1,000 pesos, Kuya Mario. Thank you po, Sir Angelo Palmones. Ayan, sa tumama binigay rin. niyong Hindi, bigay ni Sherwin yan. biyayang maaga, madaling araw po. Ayan. Maraming salamat po. At Kuya Mario, pag nasagot mo pa ang ating word of the day, meron ka pang additional na premyo na ating mini component. Yes, sir. Ano po yung ating word of the day? Umilis. Homily. Homeless. Homily. Homily. Yan, homily. Yan ang ating word of the day. Dahil nakuha mo ang ating word of the day, eto, meron kang DZRH mini component. At syempre, dahil malapit ang Chinese New Year sa February 17, eto, meron kang Chinese New Year Medianoche Basket at ang pinakamalaki, pinakamapula, pinakamabango, pinakabago, ang Pride with Fabric Conditioner Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan para sa iyan at sa misis mo para mag-enjoy kayo habang naglalaba. Ayan. Maraming salamat po sa bigay niyong Biyaya. ngayong madaling araw po, Sir Angelo Milyones. Teka muna. Sherwin, saan nakikinig? Saan siya nakikinig? Saan ka nakikinig? Sa DCRH po. Hindi, Sa radyo. Radyo. Opo. Ang radyo niya nasa loob ng bahay o sa sasakyan, Sherwin? Nasa sasakyan po minsan na Sir Angelo. Sige. Minsan pag nasa bahay, sa bahay naman po. Okay. Bakit ba tinawag pulang lupa yan, yung barangay nyo? Ay, hindi naman Yun yata. nga po, Sir, minsan na patanong din po ako yun talaga yung pangalan ng barangay. Nung panganakan. Bakit pulang lupa, samantalang sementado? Simentado naman. Ayan, sementado yung kalsada. Hindi naman kulay pula eh. Ayan, pulang mukhang lupa. Pulang mukhang lupa yung nakita nyo kanina. Pero yung kalsada rito, sementado lahat. Sige. Okay. Nawala ka na, Sherwin. Tutot na tutot. Ayan. Gumagandang signal natin. Magandang umaga sa mga taga-DICT. Ayan, nawala tuloy si Sherwin. Good morning sa mga taga-DICT. Sabi nyo, gaganda ng signal natin. Pangit pa rin. Tutok lang! Tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Mas Malacash Promo! May ngagaan sa mga kasiman matada sa Tanhay City sa Negros Oriental. At doon sa mga kababayan nating pabalik ng Pilipinas, galing Hong Kong, Taipei
Taiwan, ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan sa Japan, ha? At doon sa mga seafarers natin sa iba't ibang panig ng mundo, magandang umaga ho sa inyo. Kung uuwi ho kayo, wag na magpasalubong ng imported na tsokolate dahil meron po tayong tangerine chocolate. Yan po ay brand ng mga magniniyog, ng mga magsasaka dito po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan, itinanim sa ilalim po ng mga anyugan. Kaya ngayon nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na cacao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan po ito ng DTI at ng DUST. Available po yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan ha, na ang mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana naman ating tangkilikin. Tangerine chocolate 100% gawang Pinoy. Maganda umaga, Pilipinas! Pagkaga sa mga nandyan ho sa EB Magalona, Negros Occidental, Halong Kamudra, Top 8 Most Wanted Provincial Level at Top 1 Most Wanted Person naman City Level ng Pangasinan arestado sa Novaliches, Quezon City. Detalye na balita mula kay Freddy Fajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan ni Cheque Amin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan Kuyang Angel. Nasa kustodiya nga ng San Carlos City Police Station ang top 1 most wanted person city level at top 8 most wanted person provincial level. Matapos itong maaresto ng pinagsanib na puwersa ng kapulisan ng San Carlos City, Pangasinan at QCPD Police Station for Novaliches, Quezon City. Batay sa ulat ni San Carlos City OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Reste Puentes na nakarating sa tanggapan ni Provincial Director Colonel Marbil Merculio, naharap sa kasong murder at paglabag sa Republic Act 9165 sa San Carlos City ang suspect. Kaya't na makumpirma nila ang pinagtataguan nito sa Quezon City, agad niyang pinakilos ang kanyang mga tauhan at bitbit ang 2 warrant of arrest para sa kasong murder at paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at hindi nakapalag ang suspect ng arestuhin nito. Kahapon na iharap na ng suspect si RTC Branch 57 San Carlos City na siyang nagpalabas ng arrest warrant. Sa nga na hinihintay na lamang ng mga otoridad ang ilalabas na commitment order ng hukuman para ang suspect ay mailipat sa BGNP San Carlos City. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aris 38, tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Magandang umaga din sa mga suki natin dyan sa Bayawan City, Negros Oriental. Suportado ng National Grid Corporation of the Philippines ang Terra Solar Power Project bilang makaburhang karagdagan sa lumalaking renewable energy capacity ng bansa. Ang Terra Solar ay may kabuuang kapasidad na 2,500 megawatts. Sinusuportahan ito ng 1,125 megawatts battery energy storage system na kayang mag-sustain ng enerhiya hanggang sa 4 na oras. Gayunman, nagbabala ang NGCP sa sobrang pagdepende sa anyay pasulpot-sulpot na power sources gaya ng solar generation. Paliwanag ng NGCP, ito ay maaaring maging hamon sa grid stability at posibleng magdulot ng fluctuation sa system frequency at voltage na kung hindi mapapangasiwa ng maayos ay magre-resulta sa under-frequency load shedding o kaya rotational power interruption sa ilang lugar. Ang pangamba din ng NGCP ay kasunod naman ng kamakailan lamang na voltage fluctuation incident sa Northern Luzon dahil sa unstable output ng mga renewable energy sources. Nako, isa pa ito, no ha? Kamusta na ba yung mga amyenda natin para dito sa feed-in tariff? Ayan, malinaw na hold up pagkatapos dadagdagan pa ng ano yun? Green energy allowance. Bumagsak sa 60% ang koleksyon ng gobyerno sa taripa sa bigas noong nakaraang taon. Sa preliminary data ng Bureau of Customs, 13.7 billion pesos lamang ang nakolektang taripa sa bigas nitong 2025, mas mababa kumpara sa 34 billion pesos na koleksyon noong 2024. Paliwanag ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, dulot ito ng tapyas taripa mula 35% ginawang 15% lamang
at import ban ng bigas mula September 2025 na nagdulot ng limitasyon sa pagpasok ng imported bigas sa lokal na pamilihan. Maganda umaga, Pilipinas! Ang ibinibida ho sa atin ng Malacanang, wala ng pork barrel. Ha? Pork barrel free na daw po ang ating national budget ngayong 2026. Tanungin ho natin sa talaga hong nag-aaral at sumusuri po sa ating national budget. Ang National Center for National Budget, kasama natin ngayon si Mayor J.R. Ranyola. Sir J.R., good morning. Good morning, Sir Angelo, at magandang umaga din po sa ating mga kababayan. Ayan, okay. Alam ho naman namin na kahit ang mga senador at yung mga ekonomista natin, kayong kinukonsulta pagdating ho sa budget. Ano ha? Totoo ba yun? Wala ng pork barrel sa national budget natin yung taon? Alam mo, Sir Angelo, sa ating pag-scrutinize ngayon, totoo wala na pong pork barrel, pero merong swine dispersal. Hindi pork. Hindi. Kasi ang pork, kinatay na yun na karne, di ba? Ito, swine na talaga. Buo ito. Buo-buo. Swine na, buo-buo na, hindi na pork. Ayan. Kumbaga sa ano, pakyawan na. Okay. Ano naman? Ating nakikita parati, very prominent at very glaring public works, binabantayan natin. Ano? Pero, siyempre ngayon, dahil dispersal nga, halimbawa, sa agriculture, yung ating farm-to-market roads na from 23 billion na 33 billion, abay, dispersal yan. Yung school building program natin na, alam mo, dating sa anong tawag dito, when it was proposed, ang amount dyan ay 7.1 billion lang. At ngayon ay nagiging 85.3 billion. Hala? Now, ang gusto ko rin matignan, although hindi ko pa fully na-scrutinize dahil marami kasing item, no? Halimbawa, sa budget support to government corporation, na data nung pinopropose ay 127, umabot siya ngayon sa 264 billion. Ang algo from 76 nagiging 108 billion. And ang siyempre, yung ating NDRRMF, no? Yung mga risk reduction, mga disaster, from 21 to 39. These are lump sum in nature. Di po ba? Oo, so, anong tawag nito, dapat mahimay ko yan na gusto. And to make matter worse, no, ako laking gulat ko dahil ang sa public works kasi, although binawasan siya dramatically and for the first time na nangyari, biro mo, last year, ang budget ng public works ay tumataginting na 1.1 trillion. Pero this year, halos kalahati na lang, 529 billion. But the thing is, I have found out from the support to operations na item, yung pinakalas doon, meron namang nakapasok. Klarong insertions na para sa desilting, dredging, cleaning of waterways. Although the amount is minimal, it's only 100 million, pero malaking at saka significant na line item yan at dapat bantayan yan because anong tawag dito, this is related to flood control. Teka muna. Attorney Sir J.R., bakit kailangan hindi ba nila na-project? Alam naman na natin kailangan talagang i-desilt. Ano ha? Bakit kinakailangan isingit na lang yun? Ang lagi at normal na anong tawag daw rason ay sabihin nila na kukulangin at saka marami mga disaster naman. Palagay ko okay naman yun, pero ang akin din kasi considering na
sa public works alone, with 1.1 trillion, magkano kaya ang magiging continuing appropriations yan for this year 2026? Magkano din kaya ang magiging DPWH savings? Makialam kaya sila sa overall savings? Magkano kaya ang mga unreleased at saka unobligated appropriations from the department itself? So, kung hindi natin babantayan, alam mo, ang secretary natin, si Secretary Vince, I have no doubt na ang intention niya mahusay. Pero, paano yung nasa baba? Baka naman maisahan yan, no? So, ito ngayon ang ating binabantayan para yung pag-disperse nila ng pork ngayon, no? Hindi lang sa public works, kundi sa iba, abay, I think it's about time na tayo mga Pilipino, hindi lang uupo-upo. Kailangan na natin talagang maintindihan dahil ang nakataya nito ay 6.7 trillion. Yun po ang gusto namin mensahe na ipaabot mula sa aming hanay ng Center for Budget and Development. Yes. Sir JR, di ba may ruling na nga ang Korte Suprema? Sabi nga ng Korte Suprema, any form of unprogrammed appropriations unconstitutional. Sabi ko nga, I'm not talking here of unprogrammed, Sir Angelo. hindi pa unprogram yan, ha? Hindi po ito. Yung aking sinasabi ay maaring pera na manggaling mismo sa 1.1 trillion. Remember, what happened to the 1.1 trillion? Diba doon napaloob ang malaking disgrasya sa flood control. At karamihan doon ngayon ay hindi na ituloy. So ang mangyayari doon magiging continuing at maaari din na sasabihin na lang na gawin na lang natin itong savings dahil maanomalya ito. So these are the things na hindi normal in figures. Maaari na nababaan sila ng kalahati pero halos kalahati din ng budget sa public works. Dahil remember, flood control is just one item. That's the 002. What about the 001, which is almost 300 billion? Na doon naman nagiging questionable dahil marami doon ang mga, anong tawag dito, yung quality, under quality. So, at saka overpriced na ngayon, nakabinbin din. So, ito, para bang sasabihin mo na kung ako ngayon ang secretary ng DPWH, bantayan ko to 500 billion ko for this year, pero balikan ko yung 2025 ko. Hindi pwede may makalusot doon dahil ako na ngayon ang secretary. Magkano pa ba ang natitira doon sa 2025? Well, ang akin, siguro mahina yung, kasi that's about 1.1 trillion. Remember, 1.1 trillion. So, my guess estimate is something like mga 300 billion. Wow! Yun dun sa yan? Ang tawag dito, item number 1 ba yun? Ano sinasabi nyo kanina? No, galing sa 001. 001. Galing sa 001. Galing sa 002 at saka itong convergence. Remember, ang 001 at saka 002, anong tawag nito, nagkahalaga yun ng almost 544 billion. And then, yung convergence, almost 504 billion. Kaya doon pala 1.1 trillion yan. Ang akin nga estimate is only 30%. No, that's a very conservative estimate. Wow. Okay, so kinakailangan talagang iba yung pagbabantay pa. Siguro, Sir Angelo, makikiusap po talaga ako na magiging, anong tawag dito, yung magiging mainit pa at saka magiging cohesive pa o kaya baka ang mga CSOs ngayon talagang magsama-sama dahil malaki itong dapat titignan ng ating gobyerno. Oo. Ang sinasabi ho ninyo, yung balanse ng 2025, malaki pa at kinakailangan ma-monitor natin. Tapos na 2026. So,
Ibig sabihin, Itong 2026, ang 2026 ang nakataya natin dito, almost 500 billion din. Meron 001 na 217 billion at saka sa convergence. Convergence na 240, that's about mga 500 billion, no? Hindi pa kasama, minimal din naman yung projects sa usapin nga ng mga anomalya. Hindi pa masyado natuunan natin ang locally funded sa projects at saka anong tawag dito, yung foreign assisted. Medyo tumatahimik-tahimik lang dyan, pero natatawa siguro ang mga tao dyan dahil hindi pa masyado umaabot ngayon yung mga investigasyon. But I tell you, pagka yan ay natignan natin, we're talking here of mga 50 to 80 billion pa rin na mga foreign assisted, na mga flood-related din. So, alam mo, Sir Angelo, anong tawag dito, this is the time talaga na medyo magiging active tayo at participative tayo sa information and education. The way to address this problem is to educate the public well para yung kanilang interest makuha natin para pagka darating ng panahon na tayo well organized na, we can also provide the list of projects, any projects in any department in this national government. At saka ngayon talaga naman din ano na sila, no, in fairness to the tawag nito, the Appropriations Committee, no, ginagawa na rin nila ang trabaho at magiging transparent na. But if we do not understand how it is done, and we do not understand also kung anong mga red flags yan, at we do not understand also kung paano natin i-approach ang sistema, then bulag pa rin tayo at wala pa rin tayong solusyon sa grabe na mga corruption. Kaya nga, di ba, you've been forewarning us, di ba? Ilang taon na ho ba natin pinag-uusapan itong budget every time na lumalabas yung budget? Sinasabi na ni Sir JR, may double appropriations, may triple appropriations. Yun, doon pa lang nakita na ho eh. Dito ba sa, na-review nyo na ba yung bagong GAA? Hindi pa? Na-review na, merong instances. Meron pa rin double? Wala masya. The 2023 was the worst sa mga multiple appropriations kasi hindi lang double, triple, quadruple, meron pang quintuple. In fairness ngayon, anong tawag dito, wala na yan. Wala hindi double. Masyado nag-i-exist. Okay. And pero ang mga lump sum medyo mas lumaki. Nandiyan pa rin, no? Nandiyan pa rin, so kaya natin babantayan. Paki-check nga din, Sir JR. Ang sinasabi nila, ang naapektuhan daw doon sa mga binito na item ng Pangulo ay yung budget para sa mga COS, mga job order, mga profesor ng mga state universities and colleges. Sabi ko, teka muna, paano silang maapektuhan? Mas malaki nga ang budget ngayon ng Department of Education at saka ng Commission on Higher Education. So, yun lang gusto nating ma-validate kung totoong dun sa mga binito na item ang maapektuhan ng mga contract of service at mga job order. Siguro ang sinasabi nila ay patungkol po sa Miscellaneous Personal Benefits Fund na binawasan ngayon ng 34.4 billion. No? At ang Pension and Gratuity Fund na binawasan din ng 32.4 billion. Alam mo, sa totoo lang, every year, yung item na yan, laging binawas-bawasan. Binabawas-bawasan yan dahil kung meron bawas, meron kasi ding dagdag. Ginagamit yan pang dagdag. And that's the reason why lumulobo. So it's not true na ngayon lang itong nagawa o ginawa. Yes. I see. So ibig sabihin... That's the reason why also na these two particular items, lagi ko rin in-encourage ang ating mga mambabatas na babantayan nila because every time it is presented, malaki po yan, no? Tapos katulad na lang ng anong tawag nito, ng miscellaneous. Okay. Nung yan ay pinipresent sa NEP, it was amounting to 111 billion
But it was only approved amounting to 77, so nandoon nga yung 34, no? At saka ito mga pension and gratuity fund na 197 na ginawa na lang na 165 na 32 billion. Every year, yun po ang source ng mga sources na dinagdag sa ibang mga ahensya. Santo pa. So, nakita din natin ngayon na halimbawa, ang ating DSCC nadagdagan ng 115 billion. Yung ating ALGO, allocations to local government units, nadagdagan din ng 42 billion. And these are lump sum also in nature. Kaya dapat titignan natin, kaya sa budget support to government corporations, isa-isahin namin yon kung ano ang mga GOCCs ang nadagdagan. Sige. Diba? Oo, sige. Abangan namin yung paghimay ho ninyo, Sir JR. Ano? And then from time to time, mag-usap po tayo para ma-update natin ang ating mga kababayan. Mantakin nyo, pinagbabayad tayo ng ang laki-laking buwis na pupunta, tapos mangungutang tayo para magkaroon tayo ng panggastos. Ano ha? Yun naman pala, pag-submit pa lang nung NEP, bloated na yung miscellaneous. Pagkatapos, sasabihin ngayon, hindi, binawasan natin. Itong mga hindi naman nakasyadong nakakaunawa, sasabihin lang, teka muna, kawawa naman yung mga GO at mga COS. Yung pala, all the while, floated na ito. Kaya kahit pasabihin mong, anong tawag dito? Binito, parang pampapugi lang. Di ba? Parang ganun ang nangyayari. At to make matter worse, Sir Angelo, since we are talking here of the entire General Appropriations Act amounting to 6.7 trillion, isa pa din na dapat siguro bigyan natin ng much consideration ay yung concern natin sa pambayad ng utang na ngayon ay umaabot na ng almost 1 trillion. Utang na ang pambayad galing sa ating General Appropriations. Ngayon, ang problema nito, dahil labas sa 6.7 trillion, meron pang uutangin ang ating pamahalaan to the tune of 1.7 trillion para pambayad sa utang ng ating bansa sa principal. Kasi yung unang bayad na almost 1 trillion na pambayad yun ng interest. Ang pambayad sa principal ang tinitignan na naman ng ating pamahalaan. Ay, sus, may ginawang buhay ito. Anyway, sige, from time to time, Sir JR, makipag-ugnayan ho kami, ha? Timbrin nyo lang din kung may mga bagong findings ho kayo. In the meantime, thank you for joining us this morning. Magandang umaga. May buntag. May buntag. Daghang salamat. Daghang salamat. Mga kababayan. Si Ginoong Joseph Ranyola ng Center for National Budget. Sa totoo lang, isa ito sa mga kinukonsulta din ng mga senador natin at mga kongresista, ano, para mas maintindihan nila yung budget. Pero yung iba, mukhang sinasadya talagang intindihan yung budget para alam nila kung paano ihuhukos-pokos. Maganda umaga, Pilipinas! Pagbuo ng Oversight Committee para bantayan ang implementasyon ng budget suportado ni Senator Loren Legarda. Detalye na balita mula kay Raymond Edpaz, Aris 28. Raymond, good morning. Nagpahayag ng suporta si Senatora Loren Legarda sa pagbuo ng Joint Congressional Oversight Committee on Public Expenditures na iminungkay ni Senator Sherwin Gatchalian na siyang chairman ng Senate Committee on Finance. Mahalaga itong reforma upang matiyak ng bawat piso sa pambansang budget ay magastos ng tama, transparent at alinsunod sa nararapat na prioridad. Sinabi ni Legarda na ang Joint Oversight Body ng Senado at Kamara na nakasaad na sa General Appropriations Act 2026 ay dapat nang i-activate upang ganap ng magampanan ang mandato nito. Paliwanag ng senador, ang komiting ito ang magtitiyak ng pondong nakalaan para sa mga ospital, silid-aralan, sakahan at disaster resilience ay hindi mapupunta sa pagkaantala, aksaya o maling paggamit. Nagbabala si Legarda ng paulit-ulit na underspending naman siya ng gobyerno, mahinang disenyo ng mga proyekto at mga butas sa implementasyon ay direktang nagre-resulta sa mga kalsadang hindi natatapos, mga ospital na siksikan at mga komunidad na walang proteksyon laban sa sakuna. Binigyang din pa ng senadora na humina ang performance ng gobyerno kung nakatiwangwang lang ang pondo habang marami sa ating mga kababayan
ang naghihintay ng serbisyo. Sabi ni Ligarda, ang mga pondong hindi nagagamit ay hindi savings, kundi resulta ito ng mga target na hindi natupad, serbisyong naantala at mga oportunidad na nawala. Naniniwala ang senador na ang pondo ng mga ahensya ng gobyerno na hindi nagagamit o may underspending ay dapat ilipat sa mga ahensya na marunong gumamit ng kanilang pondo para sa kapakanan ng taong bayan. Ito si RH20, Raymond Advaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. 6 na minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultamayo. Ano nga bang ultamayo? Ang ultamayo po ay postbiotic with lactococcus lactestrin plasma. Dumaan po ito sa mahabang pag-aaral sa Japan. Dumaan po sa human clinical trial. Hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng lactococcus lactestrin plasma. Kaya po napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya ang ultamayo po ay nakatutulong sa atin para ma-achieve natin ang magandang tulog. Pag magandang tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng ultamayo. Kung kayo po ay may mga concerns pa, abay mag-text po sa 0931-033-2871. Ulitin natin ang 0931-033-2871. Ang ultamayo ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug, Mesco Drug, Curamed at HB1 Plus Pharmacy. At kapag bumili kayo ng isang box ng Ultamayo Postbiotic 30 capsules sa 5 Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Yan po ay tatagal hanggang July 31, 2026 only. DOH FDA CFRR Permit Number 0981-0/2025. Mahalagang paalala, ang Ultamayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! 5:07 ang oras sa buong kapuluan. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hammerate FA, the blood vitamin. Champion detergent. Tapat po sa inyo. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Huwebes na tayo, baka nakakalimutan nyo ha. Ika-8 ng Enero 2026. Kasama na natin mula sa Pag-asa si Ma'am Chanel Dominguez. Ma'am Chanel, good morning. Magandang umaga din po sa inyo, Sir Angel, at magandang umaga din po sa mga taga-subaybay po natin para sa ating weather update. Wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero inaasahan natin magdadala ng pag-ulan itong shear line dito sa Bicol Region, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Dulot naman ng northeast monsoon, nakakaranas ng maulap na papawirin na may mahihinang pag-ulan dito sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Aurora. Sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon, bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated light rains. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, sa Visayas at Mindanao, magiging maaliwalas naman ang kanilang panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. At yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Ma'am Chanel, Metro Manila hanggang bukas magiging makulimlim, no? Yes po, posible po. Lalo na po, araw po ng transmission din po bukas. So, nakikita naman po natin, mababa naman po yung chance na malalakas na pag-ulan po bukas. Kaya na siguro yung kaya na yung mga pag-ambon. Ano, yes po, yes po. Sige, Ma'am Chanel, maraming salamat. Magandang umaga. Atin po.
Si Shinal Dominguez mula po sa Pag-asa. At ano naman po ang lakad natin ngayong araw nito? Huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Ha? Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, abay, no problem. Hindi po man ang inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved alcoholone. Aba, yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol para di siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. 5:11 ang oras sa buong kapuluan dito sa Pilipinas. Kumusta na yung ating mga suki dyan po sa Toronto, Canada? Mga kaso ng super flu sa Pilipinas gumaling na ayon naman sa Department of Health. Detalye na balita mula kay Let Narciso RH14. Let, good morning. Nakapagtala na ang Pilipinas ng 17 kaso ng super flu na kumakalat sa Estados Unidos at United Kingdom. Pero ayon sa Department of Health, gumaling na ang 17 nagkasakit, partikular sa Metro Manila. Sinabi rin ni DOH Secretary Ted Herbosa na hindi alarming ang super flu o hindi dapat magdulot ng pagkabahala sa publiko. Gayunpaman, sinabi ni Herbosa na mayroon itong bagong variant kaya nagpaalala ang kalihim sa mga Pilipinong bibiyahe sa UK at sa US na maging vigilant. Mainam anya kung magpapaturok ng Northern Hemisphere vaccine. Pinayuhan rin ng kalihim ang publiko na ugaliin ang minimum health standards gaya ng pagsusuot ng face mask at manatili sa bahay kung may sintomas ng trangkaso para maiwasan ang pagkalat ng impeksyon. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Let. 5:12. Pagdinig ng komite sa Kamara sa flood control scandal mananatiling suspendido. Detalye na balita mula kay Manang Milky Regunan, RH12. Manang Milky, good morning. Mananatiling suspended ang mga pagdinig ng House Committee on Public Accounts sa flood control scandal. Ang kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, chairman ng komite, wala silang balak sa ngayon na i-resume o ipagpatuloy ang mga hearing. Sabi ni Ridon, ito ay hanggat may umiiral pa rin na Independent Commission for Infrastructure sa harap ng pagbibitiw ng mga miyembro nito sa pwesto. Paliwanag ni Ridon, mananatiling indefinitely suspended ang kanilang hearings dahil nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng ICI sa flood control scandal sa bansa. Una nang nanawagan si Ridon para sa agarang pagtatalaga na mga kapalit na mga nag-resign na commissioner ng ICI. Hihingi rin umano sila ng payo sa House Committee on Rules kung pwede silang magsagawa ng mga hearing sa non-DPWH issues gaya ng super health centers, farm-to-market roads at mga school building. Ako si Milky Regunan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Manang Milky. Akala kong gustong imbestigahan ni Ridon ay yung Dolomite. Naghahanda na ang To Go Group Incorporated, ang pangunahing logistics solution provider at miyembro ng SM Group of Companies para mapalawak pa ang kanilang shipping, logistic at transportation services. Sinabi ni To Go President at CEO Frederick Dibuncio, mula sa tradisyonal na freight cargo at express delivery hanggang sa digital fulfillment at sea travel, mahalaga ang pagbuo ng bagong solusyon upang mas mapahusay na matugunan ang nagbabagong pangangailangan ng mga negosyo at mga consumer. Kabilang sa reformang inilatag ng To Go ang pagpapalawak ng kanilang e-commerce fulfillment capability sa pamamagitan ng nationwide pick-up, sorting at shipment na sinusuportahan ng real-time tracking and deliveries. Maliban dito, nagdagdag na rin ang kumpanya ng bagong ruta para sa rolling cargo services, kabilang ang lingguhang biyahe mula Manila papuntang Siargao bilang bahagi ng pagpapalawak ng inter-island connectivity. Ayon kay Dibuncio, hindi lamang para sa malalaking korporasyon ang focus ng To Go, kundi pati na rin ang small and medium-sized enterprises upang mas maraming makinabang sa kanilang mas malawak at mas modernong serbisyo. Dalawang karagatan naman sa Eastern Visayas, apektado pa rin ang red tide. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad, Jimmy. Dalawang karagatan sa Eastern Visayas apektado ng red tide. Ito ang sinabi ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Information Officer Christine Rizula
Ayon kay Grisula, apektado ng Red Tide ang karagatan ng Leyte-Leyte at Matarinaw B sa Eastern Samar. Sakop ang General MacArthur, Kinapundan, Hernani at Salcido sa Eastern Samar. May local Red Tide advisory naman ang karagatan ng Leyte-Leyte matapos positibo ang meat sample ng shellfish. Samantalang karagatan ng Matarinaw Bay ay matagal nang may shellfish ban. Ang local Red Tide advisory naman sa Cancabato Bay sa Tacloban ay tinanggal na at erong-erong Bisakat Balugan kasama ng karagatan sa Giwan Eastern Samar. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daghang salamat, Jimmy. Preso ng Northern Samar Provincial Jail. May mga natanggap na mga commodities ba? Yan po isang medical mission din na nangyari sa loob ng kulungan. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan. Aris 34, Jane May Buntag. Nagsagawa ang Las Navas doctors kasamang mga nurses mula sa Northern Samar Provincial Hospital ng medical mission na kanilang tinawag kalusugan at kaalaman sa loob mismo ng Northern Samar Provincial Jail ng Barangay ng Kalanbayan ng Bubon, Northern Samar. Sumailalim sa check-up ang mismong mga preso at ilan naman sa mga empleyado mismo na nasabing jail na mayroong mga comorbidities. Ang nasabing mga preso at nasabing mga empleyado ay sumailalim sa libreng check-up at medical consultation sa pamamagitan ng health screenings at pagbibigay ng gamot. Mayroong 72 na mga participants, kabilang dito ang jail personnel, ang sumailalim sa medical check-up, screenings at consultations. Ang nasabing aktibidad ay inorganisa ng Alternative Learning System Senior High School Teachers kung saan kabilang ang provincial jail sa ALS program at naka-enroll sa programa ang ilang mga preso o PDL na nais na magpatuloy pa sa kanilang pag-aaral sa kabila ng kanilang sitwasyon. Bahagi ito ng School-Based Management and Health and Wellness. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daghang salamat, Jane. Nasa 538,000 pesos talaga naman ang shabu ang nasa sa operasyon ng Digo City. Yan po ay sa Davao del Sur. Detalye ng balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun. Mayang buntag usab Kuyang Angel, nasabat ng mga otoridad ang mahigit 538,000 halaga ng hinina ng shabu sa ikinasang Joint Anti-Illegal Drug Operation noong gabi ng Enero 6, 2026 sa Purok Camansilis, Sitio Power, Barangay 3 de Mayo, Digo City, Davao del Sur. Ayon sa kapulisan, ang operasyon ay pinangunahan ni City Drug Enforcement Unit Intelligence Unit ng Digo City Police Station, katuwang ang PDEA at iba pang police units ay nagresulta sa pagka-aresto ng dalawang lalaki, kabilang isang high-value individual at isang street-level individual na kapwa-residente ng lugar. Nakumpiska mula sa mga sospek ang humigit kumulang 79.26 na gramo ng hinihinalang shabu. Nasa kustodiya na Digo City Police Station ang mga sospek at harap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinuri ng pamunuan ng kapulisan ang maayos na koordinasyon ng iba't ibang unit na anyay patunay na patuloy na kampanya laban sa iligal na droga o mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Ito si Jun Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jun Soter. Maganda umaga, Pilipinas! Si Dr. Nina Gloriani ay kasama na ho natin ngayon. Doc Nina, good morning. Doc Nina. Hi, good morning. Magandang umaga sa inyo, Congressman. Kumusta na ho kayo, Doc Nina? Long time no. Happy New Year. Ayan. Ang dami kinakabahan dito kasi sa super flu, Although napapansin din talaga natin ngayon, ang tagal gumaling ng ubo. Yes, minsan isang linggo, more than 1 week pa, no? Ito yung super flu ngayon, na tinatawag nila isang bagong uri ng tayo, di ba, mga iba-ibang types ng influenza virus. At ang pinakamarami ngayon, yung tinatawag na influenza A, H3N2. So yung dati na merong tayong bakuna na yan, medyo na iba na naman, may variant. Kagaya nung na meron tayong COVID, may variant. Naiiba. Nag-mutate kasi yung virus. So kaya super flu. Kaya super dahil nga, ayun, medyo mahaba, matagal ang mga simptomas, mas mahaba, although hindi naman talagang severe do sa iba. Also sa ibang mga populations, yes. Okay, nakakabuisit nila, ang tagal gumaling. Ako hanggang ngayon may plema pa pagka umaga, mukhang hindi na umuubrang antibiotic lang, Doc Nina.
No, ang virus kasi hindi natin binibigyan ng antibiotic pag viral infection. Okay. Pagka bacterial. Ngayon, yung virus, usually, pag medyo tumatagal at mas nagiging hindi agad nagaling yung pasyente, nagkakaroon ng tinatawag na superimposed secondary bacterial infection. Yun pwedeng bigyan ng antibiotic. Pero hanggang virus pa lang yung talagang nandoon, hindi po, meron ding antiviral agent pero hindi normally natin binibigay agad-agad. So ano solusyon dito? Kasi yung iba nga, 2-3 linggo na, iba isang buwan na, kahul pa rin ang kahul eh. Okay. Yun sa meron na, kailangan lang talaga magpahingang mabuti, no? Yung maganda pagkain, fluids, mga vitamins, and so on. Pero yung wala pa, maganda talaga tayo ay merong bakuna. Kasi may bakuna ang influenza, no? Ang flu. Kaya lang, maaring dahil bago yung variant na sinasabi, baka mas hindi effective yung dati na bakuna. Pero meron pa rin protection kahit paano. Maganda pa rin na magkaroon tayo ng bakuna. May dinidevelop ang bagong bakuna para dito sa bagong variant na ito? Ang mga bakuna sa flu ay talagang ginagawa na kung ano yung surveillance, gumagawa tayong surveillance, no? Tinitingnan ano ba yung umiikot. So gagawan yan ng bakuna ayon doon. Pero siyempre, matatagalan pa ng konti yun bago maging matapos yung bakuna na maayos, no? Na effective. So, mayroon, sa ngayon, pwede pa, may protection pang konti. So, siguro sa susunod na pagbibigay ng bakuna, yung next season, na bibigay yung mga bagong seasonal flu vaccine, ay yun ang may bago na. Pero sa ngayon, wala pa po yun. Ma'am, dinagdagan ng pondo para sa mga research natin para sa pagde-develop nga ng mga bagong gamot, mga bagong bakuna, no? Yes. Kanino ba ibibigay yun? Sa DOH o sa research institutes natin? Sa research institutes, although mayroon po tayo ring mga partnerships between DOH and yung mga research institutes, pero kung research po talaga, usually sa PCHRD po yan, no? PCHRD, RITM, yan po yung mga research institutes, yung mga gobyerno. Opo. Hindi tayo ganun kabilis makapag-develop kahit na may pondong ganun? Hindi po tayo nagde-develop sa totoo lang. No? Sa mga bakuna, tayo po ay bumibili ng mga bakuna na gawa sa iba. Bakit? Marami po kasing requirements sa manufacturing ng mga bakuna at hindi pa tayo ready or capable. Kulang pa yung ating mga facilities po. So hanggang bili lang tayo pala. Yun lang ang capability natin. Lahat halos ng bakuna na sa atin ay bumibili tayo. Hindi uubra. Kasama tayo sa nagsa-surveillance. Tinitignan ano yung umiikot. Pero kung malaman man natin yun ang variant na bago, ang paggawa ay hindi po atin. Sa inyong sa inyong mga pag-aaral recently, Doc Nina, itong variants ng super flu na kumakalat, saan ito nag-originate? O alin ang kahalintulad nito? Ano pa rin siya, yung tinatawag na influenza A. Kasi di ba A, B, C yan, no? Yung A and B ang pinakamarami. A ang pinakamarami. H3N2 pa rin ito. Kaya lang nagkakaroon po ng konting mutations doon sa sequence, sa amino acids, sa surface proteins nitong virus. Pero H3N2 pa rin siya. Pero variant na po. May konting diferensya doon sa dati. So, parang family na iiba ng konti ang genes. So ang depensa pa rin natin, pahinga, tamang pagkain, saktong tulog, sapat na inom ng tubig, exercise. Exercise. Saka yung iwas sa mga matataong lugar para yung transmission mapababa natin. Pero kung meron na pong yung bakuna, magandang makakota ng bakuna. Sa Pilipinas, ang bakuna ng flu ay binibigay mga bandang May, June. Yun nga Sana agahan. Sana agahan na lang pagbibigay natin ng bakuna, Doc. Yun yung tama para sa atin.
dapat tatagal na yon hanggang sa lumamig na, no? Oo. Pero sa atin, ganun ang pagbibigay. Kung medyo nahuhuli, ayun, nahuhuli na rin po yung ating protection. No? Kaya nga hindi ba po pwedeng agahan yan? Baka pa pwede ngayong February. O habang may spike. Hindi naman. Hindi. Yung ngayon po, kasi yung pag-spike ay nandyan na, no? Yung mga dating bakuna ay halos wala na, hindi na available kasi papasok na yung bago. I see. So mga May na yan. Mga May na. Usually sa atin, mga May, June, yung bago po tag-ulan. Hanggang okay. Lumamig na. Yun. So in the meantime, bago ho kayo tumira ng antibiotic dyan, kumonsulta kayo sa doktor dahil baka mamaya mali. Mag-antibiotic virus pala ito. Doon sa mga may edad na maraming mga sakit, binibigyan sila ng antiviral kasi mas mahal yun kesa doon sa antibiotic. Antivirus yung antivirus. Tamiflu. Opo. Doon sa mga high risk. Pero ano din yun? Antibiotic. Prescription din yun. Prescription din yun. Prescription din po yun. Yun. Prescription yun. Huwag kayong bibili, huwag kayong manghihiram ng prescription ng kapitbahay yung inuubo. Alam niyo naman mga Pilipino, ganun ko minsan Di ba? Sa hindi lahat ng inuubo, flu, maaaring ibang virus naman po yan. Marami talagang respiratory viruses na tinatawag. RSV, para-influenza. Pero sa ngayon, itong mas maraming umiikot, itong ang H3N2 na super okay, so virus yan virus virus po. Flu virus. Pero hindi nyo na pa nire-recommenda pa na mag-face mask? Hindi, pinakamaganda kung may ubo ka, mag-face mask ka. Mas mabuti rin lalo na kung medyo inuubo kayo, kayo mismo, alam yung high risk kayo, para makaiwas din kayo. Yung merong symptoms, sana mag-isolate. Lalo talagang sobrang ubo. At nakamas sila kung lalabas sila. Okay. Pero yung ibang tao na alam nilang mahina ang katawan nila, matanda, may edad, kailangan po nakamas. Mas mabuti na po yun. Marami talagang umuubo ngayon. Tsaka kung hindi naman importanteng lumabas ng bahay, gagala ka lang, pumirmi ka na lang muna, ha? Nang sa gayon hindi mo masagap. Huwag makahawa o huwag mahawa. Thank you, Doc Nina. Magandang umaga. Maraming salamat. Thank you po. Si Dr. Nina Gloriani mula po sa UPLB at Vaccine Development Expert Panel Head. Ayan, alamin nga muna natin kay Edwin Duque. Sandali tambak na doon yung commercial. Pero pasok muna natin si Edwin dahil para malaman natin magkano naman ang presyo ng luya at saka ng kalamansi. Yan ang pinakamainam na panlaban para sa ubo at saka siyempre ang manok Edwin Duque, RH23, nasa May Monumento Market. Edwin? May buntag Kuya Angel, unahin ko na itong presyo ng gulay. May good news dahil marami na magbabaag na yung umaga yung presyo. Pero itong ampalaya ko yung napakataas na mga araw, 180, no? 100 yung local, yung malalaki ay 160 mula sa dating 180. Ang kalabasa bumaba na rin ng 50 mula sa dating 60. Ang kabatis ay meron ng 160 at 90. Yung maliliit, yung sariling atin. Yung luya, natiling 200. Ang sibuyas Angel nasa meron ng 180. Ito yung nag-300 ng bago ang Pasko. Habang itong imported, ito yung 160. Yung itong Repolyo Angel mula sa dating 120, meron ng 80 pesos ngayong umaga. Ang carrots mula sa 160 ng 100 kapon, ngayon ay 80 pesos bawat kilo. Bumaba na rin itong isyong gulay, itong siling labuyo. Bumaba ng 200 ngayong umaga, 600 na lamang ang siling panigang mula sa 400 ngayon 200. Ang siling makopa ko Angel, yung tag 900, nag-800 kapon ngayon, 300 pesos bumabara. Tapos na raw yung Pasko at bagong taon. Habang itong sitaw, ito yung medyo tumas ngayong umaga mula sa 100 ngayon 150 pesos bawat kilo. Yung kalamansi, bumaba ng 160 mula sa dating 200 yung bawat kilo. Itong presyo ng mga prutas hindi naman gumalaw Angel, habang yung presyo ng karne, ang baka mula sa dating 450, 15 pesos yung itinaas mula ngayong umaga. Sa tagal ng panahon,
Ngayon lang ito nagtaas ang presyo itong baka. Ang presyo ng manok, 200. Ang pakpak, 200. Yung presyo ng karne ng baboy, 300 pesos. Ang pork chop, ang giniling, 300 pesos. Ang pataulihan, 300. Ang unahan, 280. Abang nanatili naman sa 360 ang presyo ng liempo. Sa ito namang bangos. Itong bangos na rupa, bumaba na ng 220, mula sa 280. Ang bangus Bulacan, 180. Ang tilapia, bumaba rin ang 10 piso, nasa 130 to 140 pesos ngayong umaga. Ang galunggong, 280. Ito naman yung matabaas. Ang European, 280. At yung ito pang mga lamang dagat Angel ay hindi naman gumalaw na yung presyo. Samantala sa presyo ng bigas, mula sa 35, susundan ng 40, meron 58, 60, at ang pinakamahal, 80 pesos. At yung malagkit, 58, 80 pesos hanggang 100 pesos bawat kilo. So, yung ating price monitoring report mula pa rin sa Monumento Market sa Caloocan, Aris West. Ay hindi nagulat sa DZRH oras sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin. Ayan, pwede na kayong magtinola, ha? Damihan ho ninyo yung bawang yung luya, para makatulong dun ho sa mga inuubo. Maganda umaga, Pilipinas! At sa mga pauwi ng Pilipinas, gaya ho na ating pakiusap, huwag nang magpasalubong na imported na tsokolate. Meron po tayong Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material na kakao galing Davao, hinakot nga po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce na husina na dikalidad na kakao beans, pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. May mahigit 10 variants yan, ha. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. At ang mga raw material niyan galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya po sabi po ni Dr. Helen Tan, ipinagmamalaki nila na ang Tangerine Chocolate ay 100% gawang lokal. But Taste and Looks Global, tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate, 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman po ay ating tangkilikin. Kaya doon sa mga pauwi nating mga kababayan, galing po sa abroad, ha? Huwag nang bumili ng imported. Meron tayong Tangerine Chocolate, 100% gawang Pinoy. Maganda umaga, Pilipinas! 32 makalipas ang alas 5 na umaga. Number 1 Champion presents At ako muna, nakakalimutan natin, meron na nga pala tayong bagong mahiwagang tunog. Tunog! Yan. Nako, ang dami daw niya ngayon dyan sa may bandang translasyon. Kasi pagka umaga, nagkalato yan, ha? Bukas na tayo magbibigay ng mas malupit na clue, ha? Ang inyong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin po ang tamang format po ng pagdetext, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang ating mobile number, ang inyong mobile number. At doon sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan, ha? Basta may mga container na ginamit dyan, ha? Sa ating pong mahiwagang tunog. Usually, yung mga containers na ginagamit dyan, karaniwang gumagamit ng stainless material. Maganda umaga, Pilipinas! Para pagka maliligo tayo, di ba yung tabo natin kuminsan stainless. Yan, ha? Si Vice Mayor Atienza at sa mga deboto, may mensahe si Vice Mayor Atienza sa mga deboto. Misyon at kaligtasan ng pairalin ngayong panahon ng translasyon. Detalye na balita mula kay Boy Gonzales sa Rich Matinang Boy. Gana sa si Manila Vice Mayor G. Atienza sa mga deboto na pairalin ang misyon at kaligtasan sa translasyon ng Jesus na Nazareno bukas, Enero 9. Ayon sa Vice Alcalde, handa ang pamalalusod ng Manila na sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Isko Moreno Domagoso. Nagsagawa na ng directional meeting kasama ang Manila Police District, Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, Department of Public Services at Manila Traffic and Parking Bureau upang matiyak ang maayos na translasyon. Nanawagan ang Vice Alcalde sa publiko na ipagdasal ang isang ligtas at mapayapang pagdiriwang ng kapistahan ng Jesus Nazareno.
Ito si Boy Gonzales para sa Disaris. Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Boy. Lumobo sa 17.65 trillion pesos ang kabuang utang ng Pilipinas nitong Nobyembre ng 2025. Sa datos ng Bureau of Treasury, mas mataas ito ng 85.84 billion pesos kumpara noong Oktubre. Tinukoy nila na malaking utang ng bansa sa bagong domestic at ng foreign borrowings na lumagpas ng target ng kabuang utang na 17.36 trillion pesos. Lupit ang utang natin ngayon sa kabuuan ay 17.65 trillion pesos. Utang na loob. Tapos magkano yung binabanggit kanina ni Mr. Ranyola, Mr. JR? Mangungutang naman tayo para po sa principal. Sa kabuang utang ng Pilipinas, 12.12 trillion pesos o 68.66% ang domestic debt, habang 5.53 trillion pesos naman o 31.34% ang external debt. Maganda umaga, Pilipinas! Alam ba ninyong mas marami ang kababaihang nanonood online? Ba? Talaga? Kanina sabi, mas ginagamit ng mga kababaihan ang kanilang isip, kaya kinakailangan mas magpahinga sila ng mahaba. Pero mas marami naman ang mahilig manood online. Not necessarily maganda, yung iba mahilig din manood ng porn. Sa 2025 Global Report, 38% ng online audience ay mga babae. Karamihan sa mga ito, Pilipina. Hilig kasi mag-TikTok. Sa datos, 64% ng online audience ay mga Pinay, 56% ay mula sa Colombia at Argentina. Nasa 48% naman ang mga Meksikana, 46% ang mula sa Chile at Ukraine, 44% ang mga taga-Peru. Nasa 28% ang online audience ng mga babae sa Amerika, 25% ang sa United Kingdom. Ayan, karamihan din daw sa mga nanonood online, namimili lang online shopping. Kaya mas mataas yung viewing time. Maganda umaga, Pilipinas! Philippine Red Cross handa na ng full-scale operation sa translasyon. May 1,200 na mga tauhang ikinalat, meron pang kasamang 40 ambulansya. Detalye na balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Kuya Angel, magde-deploy ang Philippine Red Cross ng 1,261 personnel, staff at volunteers para sa full-scale humanitarian operations sa kasagsagan ng pista ng Jesus Nazareno. Aron siya ng PRC Chairman Richard Gordon, tatauhan ng mga ito ang 2 field hospital, 17 first aid stations at roving teams na maglalapat ng medical services sa mismong translasyon bukas. Susuportahan sila ng 19 na ambulansya mula sa Metro Manila at 20 pang unit na augmentation naman mula sa PRC Central at Southern Luzon chapters. Kabilang sa mga ilalatag ng Red Cross ay ang Modular Emergency Medical Unit na may 10-bed capacity sa emergency cases at 50 kama para sa ward. Dayon din sasaklolong humanitarian group sa mga magpuprosesyon habang umiikot ng kanilang foot patrol. Ang ilan pa nga ay bibigyan daw ng scooters para sa mabilis na pagresponde at rescue boats naman sakaling kailanganin. Gaya ng dati, isi-set up ang command post ng Red Cross sa kartilya ng Katipunan para sa mas maayos na koordinasyon katuwang ang mga ahensya ng pamahalaan. Ako si Edniel Porrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Edniel. Maganda umaga, Pilipinas! 42 na makalipas ang 5:00 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent. Pilipinas! 47 na makalipas ang 5:00 ng umaga. Mayor Sunny Mendoza dyan sa Talisay, Batangas. Good morning. Ambassador Harry Amping, kumusta na ho kayo, ha? Siyempre si Kaador Plato. Kaador, good morning. Kumusta na ho kayo, ha? Thank you ulit doon ho sa inyong sponsor ng pagkilala kay Professor Dado Banataw, ha? Salamat po, Kong. Ay, siyempre kay Justice Max De Leon, kay Justice Sinergito ng Sandigan Bayan. Good morning.
Congratulations din kay Chief Justice Alexander Gesmundo. Dami mong bagong abogado ngayon, Chief Justice. Justice Maidas Marquez, si Justice Raul Villanueva, Ma'am Sally, ang mama po ni Justice Raul Villanueva na maaga din pong gumigising. Good morning po sa inyo. At sa lahat ng ating mga suki sa iba't ibang panig ng Kapuluan, good morning. Ingat-ingat po kayo sa mga snatcher, nakakalat ho dyan sa may bandang Luneta. Ang mga mandurukot nakakalat ho dyan sa may Quiapo bukas. Tamaan sana kayo ng kidlat. Ay, masamang mag-wish ng masama sa ating kapwa. Oo, sana ho ay magkakomang kayo. Mga buwisit kayo, mga perwisyo. Sasabay ho kayo doon sa mga deboto. Ingat ho kayo. Well, bagay, wala naman kayong dudukutin dahil hindi naman magdadala ng pera yung mga yun. Pakakainin ng libro yan ng ibang mga deboto. 49 makalipas ang alas 5 ng umaga, nananakit na ba inyong kasukasuan, nagkakaringkel, sumihina na bang kalamnan? Epekto po yan ng pagtanda. Ipinakikilala ang Ultaplex, isang health drink mula po sa mga lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosa green para sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda ng kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada o ultabio.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Maganda umaga, Pilipinas! Nasa 3,515 na mga residente ng Albay ang apektado ng patuloy na pag-alboroto ng Bulkang Mayon at nasa alert level 3 pa rin ho yung bulkan. Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, ang mga ito ay mula sa 13 barangay ng Kamalig, Ginobatan, Ligaw, Malilipot at Tabaco. Ayon sa NDRRMC, ang naturang bilang ay kinabibilangan ng 3,478 nananatili pa rin sa mga evacuation center. Tiniyak naman ang Office of Civil Defense, handang gobyerno na magpaabot ng tulong at suporta sa mga apektadong residente. Medyo magtatagal ho yan dahil ang sabi nga po ni Dr. Toto Bacolcol, effusive eruption ang nangyayari ngayon dyan sa Bulkang Taal. Nahaharap na sa kasong administratibo si retired Philippine National Police Health Service Chief Brigadier General Jezebel Imelda Medina dahil sa manoy hindi pagsunod sa direktiba ng National Police Commission at sa pagsusuot nito ng mamahaling sapatos habang nakuniforme. Mantakin mo, 70,000 plus yung kanyang sapatos habang naka-duty. Isa sa batayan ng kaso ang hindi pagtupad ni Medina sa hiling na magsumite ng psychiatric at psychological report ng isang QCPD patrolman at vlogger na nagpost ng seditious remark online noong panahon na siya pa ay health service director. Naging basehan din ang kaso nga ang pagsusuot ni Medina ng sapatos na nagkakahalaga ng mahigit 70,000 pesos. Mas maganda yung gawang Marikina, matibay. Pudpud ng paa mo, hindi pa nagagasgas man lang yung sapatos. Ganyan ang gawa ng Marikina. Maliwanag ni Napolcom Vice Chairperson at Executive Officer Rafael Calinisan, hindi angkop sa ethical standards ng Philippine National Police at Napolcom ang pagsusuot ng naturang sapatos na halos katambos na ng isang buwang sahod ng isang Brigadier General. Sa ilalim ng pinatutupad na memorandum, maaaring magsuot ang mga pulis ng itim na sapatos na gawa sa canvas, leather, nylon, cotton o kombinasyon ito. Wala rin problema kung anong brand ng sapatos pero dapat simple lamang at naaayon sa tungkulin. Ayun. Si Medina ay kariretiro pa lamang sa serbisyo nitong December 2025. Naku, malamang pati yung kanya retirement benefits, ma-delay ang release. Happy birthday kay Prosecutor General Richard Anthony Padolion. Mahigit naman sa 1,000 magsasaka sa Mindoro tumanggap ng fuel subsidy mula sa DA. Detalye na balita mula kay Bal Gonzalez sa RH5. Bal, good morning. Good morning, Kuya Angel. Kabuang 1,068 magsasaka sa lalawigan ng Oriental at Occidental Mindoro ang nabigyan ng mga fuel cards sa ilalim ng Fuel Assistance to Farmers Project ng Department of Agriculture sa bayan ng Victoria, Oriental Mindoro. Umabot sa 600 at 46 na magsasaka ang naging benepisyaryo ng programa. Samantalang 42 naman sa bayan ng Sablayan sa Occidental Mindoro. Mga magsasakang ito ay ang
o ang mga magsasakang nagmamay-ari o gumagamit ng makinaryang pansakahan ng prioridad na benepisyaryo ng proyekto. Ayon sa DA, ang programa ay naglalayong maigsa ng gastos sa produksyon at matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon ng mga gawaing bukid tulad ng paghahanda ng lupa, pagtatanim at mga aktibidad sa post-harvest. Taong 2022 pa, ang simulan ng Department of Agriculture ang nabanggit na programa. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Val. Maganda umaga, Pilipinas! Naimbag na bigat sa mga Pilipino dyan po naman sa Hawaii. Ayan po ay bagong probinsya ng Ilocos. Daming mga Ilocano dyan sa Hawaii. Naimbag na bigat sa mga suki natin, ha? Isang patay na buwaya ang natagpuang palutang-lutang sa karagatang sakop ng Panglipa, Sugala sa Tawi-Tawi. Sumabit daw ang nakitang patay sa tinatayang 10.5 feet. Matangkad. Ayon kay Barangay Chairman Bing Jahama, may sugat sa ulo ang naturang buwaya. Posible niyang sa ibang lugar ito na baril. Ay, ano ito? Niliquidate? Ay, totoong buwaya. Akala ko kasama sa mga ipinapalanganin nito ni Ate Cara. hindi pala totoong buhaya pala. Ayun, 10.5 feet yung buhaya. Sumabit doon sa tali ng bangka sa Barangay Look, Buntal. May tama ng bala sa ulo. Sa ngayon, nailibing na ang naturang buhaya habang patuloy naman ang sinasagawang investigasyon ng mga otoridad. Akala ko naman nadagdagan na yung mga ipinagdadasal ni Cara. Maganda umaga, Pilipinas! Menos 5 bago mag-ACS ng umaga. RH number 1 Champion present. Pilipinas! 57 makalipas ang alas 5 na umaga, ikaw ba, Marikina, gawa ng sapatos mo? Dali. Tingnan natin anong brand. Sandali lang. Ayan, ha? Di ko masyadong ilalapit dahil baka mga amoy. Made Haseno. Haseno. Ayan, Haseno. Ang brand ng aking sapatos. Haseno. Gawang Marikina. Binili sa Cubao. Hindi to 70,000. Hindi naman to imported. Pero maganda pang tibay nito. Sabi ko sa inyo. Police Convention 2026 kinasa sa Batangas. Uy, saan kayo gagawin to sa Batangas? Hindi naman siguro sa Taal, ha? Alamin natin mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Deklaradong matagumpay ang Police Convention 2026 redefining Barako Policing sa Batangas City Convention. Sa panguna ni Acting Provincial Director Colonel Giovanni Emerick Cibalo ng Batangas Police, ibinida sa convention ang malalaking operasyon ng hanay, gayon din ang pagbaba sa bilang ng malalaking krimen sa lalawigan, kagaya ng pangmaril, murder at homicide. Sa tulong na rin daw ito ng teknolohiya kagaya ng strategic utilization ng CCTV system, drone at body-worn cameras. Ayon kay Cibalo, napalakas nito ang kakayahan ng Batangas Police para bantayan o matiyagan ang aktibidad ng mga kriminal na nagresulta sa mabilis na resolusyon ng mga kaso at epektibong operasyon. Tiniyak ng Colonel na palalakasin pa nila ng security campaign laban sa illegal na armas, droga at sugal, gayon din sa pagdakip sa mga may atraso sa batas. Samantala, pasado naman si Police Major Lizel Lumaang Suarez, Assistant Unit Chief of Provincial Investigation and Detective Management Unit sa 2025 bar examination. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle, at congratulations sa UP, ha? Top-notcher sa bar exams, ha? Siyempre, alam mo naman, ha? Magagaling yung mga professor ng UP, ano, ha? Lalo niya sa College of Mascom. I love my own. Ay, congratulations kay Cyril Copino, Attorney Cyril Copino, ano? So, dating kasama natin dito sa DZRH, ngayon ay isa na ring lawyer. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa American philosopher.
na si Cornel West. Ang sabi niya, you can't lead the people if you don't love the people. You can save the people if you don't serve the people. Maganda umaga, Pilipinas! 2x2, susunod na, ACS na ng umaga. This time check is brought to you by